Naranasan mo una bang pakiramdam mo napapalihiran ka enga artista? Ako oan araw-araw may tahon nagsuswot enge maskara. Nakukunuaring iba kaysa saya tunay nilang sarili. Pero ito ang nakakabali. Nabahi kapag natutunan mong magbasa sa pahitan, mehealingya. Makikita mo ang totoo sa likod, palabas ang nakala ko noong nakaupo ako sa isang pulong, lahat ay tumatango o tinakangiti. Pero ramdam kong sa likod enge din John ay may lihim na motibo. Makikita mo ito sa gala. Emiga pa sa katahimikan. Sa maliliit na paginto sa pagsasalita. At maniwala ka, kapag natutunan mong basahin ang makiasendyas na yan, hindi mo na muling makikita ang tao sa paryong paraanan. Handa ke pangtuklasin kung ano talaga ang kanilang itinatago. Tara natin sumisit tayo sa katotohanan. Ang teknik na kuwento pa. Ang teknik na ito ay parang isang superpower walang costume o kapa pero sobrang epektibo. Ang pinakamasarap, hindi man lang nila mapapansin na ginagamit mo ito. Simple lang, pero malakas ang tama. Ang kailangan mo lang gawin, ayaw mo po manatiling kalmado o tete habang masigasik silang nakukwento ng gampanik nila sa alip na igad. Pumasok sa usapan o makipagbitawan mo lang ang tatlong simpleng salitang ito ang kwento. Nadiskubre ko ito ilang taon na ang nakalipas. Habang paitalo sa isang kaibigan tungkol sa kung bagay ba ang kupenya sa pizza. Andang-ganda na akong salungatin ang bawat punto niya. Pero may kumiliti sa isip ko. Sa halip na makipagtalo, ngumiti lang ako. Ete sinabi kwento, pianong sumanot na. Nangyari, nakakagulat, nagsimula siya sa pizza. Pero di nagtigal. Napunta na siya sa alahala apunang kasama ang pamilya pakaing paborito niya nung bata. O tete kahit isang kakaibang kwento kung bakit niya kinamuhian ang pinya. Hindi na langgi ito tungkol sa pizza. Najing paglalakbay ito sa loaf kanyang pagkatao. Lahat mula saya. Tatlong salitang iyong ganito. Kasisyonan kapag naramdaman tao na pinupakinggan sila, bumababa ang kanilang depensa. At kapag hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili o pumasok sa argumento, mas nagiging bukas sila madalas. Mas bukas pa kaysa saya inaasahan nila. Nalika mo ang isang laitas na espasyo kung sang kampante silang magbuka. Akala nila simpleng usapan lang pero ang totoo. Unti-unti na nilang naibubunyag ang kanilang motibasyon, takot, insecurities, o titipati mega pangarap hindi nila namamalayan. Hinamit ko na ito sa MGA business meeting. Sa MGA ibigan, o di kahit sa MGA, tahong galam kong may tinatagoan siyang beses. Hawang nasa siyang negasyasyang embes na ipulit, ang gusto ko paulit-ulit ko lang sinabi. Kwento pa. Sa uli, inilatag nila ang gubong, estratehiya nila ipinaliwanag kung bakit desperado silang makuha ang deal. Parang ibinigay na lang nilang susi sa sarili nilang kaaryan o tinakinig lang. Halos hindi kapani-paniwala kung gaano kadali. Ito ang mas malalim na katotohanan. Hindi lang ito taktika
para makakuha impormasyon, umanalo sa argumento. Isa itong parahan pakonekta sa mundong puro salita pero kulang sa pakikinig. Ang kwento pa ay negajindong para tunay na maunawaan ang isang tao. Tinuturuan ka niton lumabas sa sarili mong ego at ego leng pag-isip kung ano hang isusunod mang sasabihin at talagang paalagahan ang panano kausap mo kapag hinayaan mong makpaliwanag ang isang tao ng walang pagusga. Binibigyan mo siya siyang birang regalo ang marinig ng totoo at sandaling ayon. Nabubuo ang tiwala, pakunawa o minsan. Kahit pagilom ang teknik na ito ay sumasalamin sa isa. Sa meha, pangunain turo, stoicism empathy, na walang attachment. Hindi mo sinusubukang manipulahin o kontrolin ang usapan. Pinakmamasdan mo lang iniintindi o nananatiling kalmado. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa. Atao. Ito tungkol sa tuna na pagtingging sa kanila pagbibigay espasyo para ilantad nila ang kasarili nilang katotohanan ang kasya sa susuno na makipag-usap ko casual man, negosasyon o mainit na pagtatalo subukan. Manggamitin ang teknik na kwento pa. Magugulat ka kung gaano ito kalalim umabot, kung gaano karaming isiniwalat anaka kosap mo o kung gaano kadaling maunawaan ang isang tauneng hindi kailangang mga tuwiran at ihit pa sa simpleng panalos sa usapan. Mapagtatanto monggang teknik na ito ay naktataguyod totun koneksyon sa pagitan ataw koneksyon nakaangkla sa respeto at tunay na pagkamausisa. Dun nakatago ang tunay na kapangyarihan. Ang makita ang iba o saya pamamagitan nila, mas makilala rin ang iyong sarili. Panorin kung paano sila tratuin. Ang mahiya mas mababasa kanila kung gusto mo talagang makilala ang tunay na pagkatao. Isang tao huwag mo lang tingnan kung paano kanila tratuhin. Obserbahan mo kung paano nila tratuhin ang magataong itinuturing nilang gimas. Mababasa kanila. Medyo controversial ito dahil aminan natin, inalalentid nito ang mapaiti na katotohanan tungkol sa likas na ugali tao. Mapawaitaman isang cashier grocery o kasamahan sa trabaho na mas mababa ang posisyon sa kumpanya, ang parahan pakikitungo siyang tao sa may mas counting kapangyarihan ay nagsasabi napakaraming bagay tungkol sa kanila pagkatao. Natuto ako sa mahirap na paron may nakatrabaho ako nun na unang tingin ay parang napakabait kakit-akit. Nakakatawa at laging magalang MGA meeting, pero isang araw lumabas kami para kumain sa labas at nakita ko ang ibang mukha nila. Pagkopong pagkupapialang namin, naging bastos na si egad sa waiter, parang harikong umasta o parang wala lang ang surfer. Nakagugulat kung gaano kabilis siyang nagbago mula sa pahiging palakaiwigan at majilitungo sa pahiging mapangmata at arogante. Isa itong malaking jizing para sa akin o napatanto kung hindi ito isang simpleng pagdulas, ito ang tunay nihang ugali.
Mabait lang siya kapag may pakinabang. Lumalabas ang tunay na ugali tao kapag inisip nilang walang importanteng nanonood. Kung nambabastos sila sa waiter, malamang ganun din sila sa iba pang sa tingin nila ay hindi lalaban. Kung hindi niya iginagalang ang isang kasamahan sa trabaho dahil mas junior ang posisyon, alam mo na lalabas at lalabas din ang kayabangan at kawalan respeto nila sa iba pang bahagi buhay nila yung tayong mabat yo. Pero bastos sa iba hindi siya mabait. Siya mapahakalkula. Isipin mo ka pa, walang pressure na maging mahalang at halam. Isang tao na makakalusot silang tratuin. Masamahang kapwa dan lumilitaw ang tunay nilang pagkataon. Tinuturuan tayo stoicism na obserbahan ang ugali tao ng may pagiging objectable. At ito hang isa sa pinakamalinaw na palatandahan integridad isang tao. Madaling maging mabait kapag may makukuhang kapalit. Pero ang tunay na ugali ay lumilitaw kapag wala silang kailangang patunayan o makuhang paper. Hinagamit ko ang prinsipyong ito sa pagkakaibigan, sa trabaho, at kahit sa pakikipagdate para na itong tahimik na pagsubok para sa akin. Kapag may taong may respeto sa janitor, kapag merong magpasalamat sa driver, bus, o kung nagpapakita kabusyan sa isang estranggero, iyan ang taong karapat-dapat kilalanin. Pero kung sila yung tipo na mapanakit o mapangmata ng walang isa na yung pulang bandila na hindi pwedeng baliwalain, o ito pa ang mas malalim kung paano natin tratuhin ang ibang tao ay refleksyon tingin natin sa sarili natin. Mga tahon may respeto sa lahat ng numan. Ang estado sa buhay ay madalas yung may kapanatagan sa sarili. Hindi nila kailanggong apakapakan ang iba para lang maramdaman na sila ay mahalaga. Pero itong malupit sa kapwa, madalas nagpapakita sariling insecurities. Pilit inaangkat ang sarili sa pamamahitan. Paninira sa itanusuring nilong mas mayna. Isa itong anjo kajavangan na itinuturo sa ating stoicism na kilalaning at aywesan sa sarili naitan. Kaya kung gusto mong makalala kung sino talaga ang isang tao, huwag kang magpapaloko sa kung paano nila tratuing ang mga taong gusto nilang mapabilib. Sa halip, pagtuunan mo, pansin kung paano nila tratuing ang tong walong mabibigay kanilang janghang pinaka-epektibong paraham para makita ang liked maskara ote masilayang ang tunay nilang pagkatap. Ang nakarahan nila ang susi sa kanilang kasalukuyan. Kung gusto mong tunay na maunahan isang tao, silipin mo ng malalim ang kanilang nakarahan. Madalas nating marinig ng nakarahan ay naiwan na sa likod. Pero ang totoo hindi ito talaga. Nawagwalang patuloy itong humuwag sa kung sino si lahunggalong kahit hindi
nila namamalayang ang kanilang magkakaranasan, trauma, tagumpa at mehya relasyon ay may malaking impluensya sa kung paano sila mag-isip, kumilos, at kung paano ka nila tinatrato. Medyo sensitibo itong paksa dahil ipinapaiwatig nito na ang mehya tao ay hindi basta-basta nakaka-move on, dala-dala nila ang kanilang kasaysayan. At kung minsan, ito ang nagiging plano kanilang kilos an may kabigan ako na paliging parang nasa tensyon kahit walang dahilan, sobrang defensive. Mabilis magalit at sobrang mangat sa mehya relasyon. Una, akala ko ito lang talagang personalidad niya. Pero abang mas nakikilala ko siya, nalamang kayo ang tungkol sa kanyang nakarang naranason niyang pagtaksilan. NG at ahong pinakatiwalaan niya dumaang saya matinding problemang pinansyal at lumaki sa kapalihirang kailangan niyang patunayang palaki ang sarili niya. Dun kayo naintindihan, hindi basta lang ang pakiking defensive niya bunga ito NG polatulit na pakiramdam na kailangan niyang protektan ang sarili laban sa sakit. Ang mga karanason natin sa nakaraan ay nagiwan ang bakas minsan pilatat. Ito hang nagpapaliwanag kung bakit kanung kumilos ang isang tao. Ang isang tahong lumaking parang hindi pinapansin ay makakaring laging naghahanap atensyon sa pagtanda. Ang isang tahong nilok kasosyo sa negosyo ay makakaring mawalang na tiwala sa kahit sinong gustong makipagtulungan. Ang mahalaga, hindi para bigyan palusot ang masamang ugali isang tao, kundi para maunawan na hindi palaging ang kasalukuyan ang pinanggagalingan ang kilos nila, kundi mega alaala nakaraan. Tinuturuan tayo stoicism na tingnan ang mehya bagay ng walang pagusga. Oti bahagi nenegrem malinaw na paganawa sa isang tao ay ang pagalam sa pinanggalingan nila. Nakita ko rin ito sa mehya romantikong relasyon. Nakipadate ka na ba sa tahong okay sa simula, pero hanggang tumatagal ay lumalabas ang mehya hindi inasahang ugali? Baka sobrang seloso o hirap magamit si Jam sa bawat 10 beses kapag binalikan mo ang nakaraan nila. Makikita mong may megasugat pa silang hindi lubusang gumagaling. Takot silang masaktan ulit. Kaya ganoon sila saya kasalukuyan. Kapag naintindihan mo yon, hindi ibig sabihin na kailangang tiisin ang toxic na ugali. Pero nagbibigay ito malino na dahilan kung bakit sila unan ote ito ang masakit na katotohanan. Maraming tao hang nabubuhay sa paulit-ulit na siklo hinagawa hang parehong mesya pattern na natutunan nila mula sa nakaraan. Parang nakakulong sila, laging inulit ang parehong magakilos nang hindi nila namamalayan. Yung katrabaho mang palaging naghahanap ang papuri, malamang lumaki siyang laging kulang saya pakilala. Yung kaibigan mong sinisira ang bawat relasyon, malamang takot siyang muli itakwilugat ang isang dating matinding pagkabigo. Ang kanilang mehya reaksyon, mehya agawi, mga desisyon la at ito ay salamin
Sugat mula sa nakaraan na hindi pa tuluyang nahaharap na ganit, ito ang mas malalim ang paguna sa nakaraan. Isang tao ay hindi lang nakakatulong sa relasyon mo sa kanila, kundi maring makatulong din sa kanila na makawala sa paulit-ulit na siklo. Kung kaya mong mahinahong ipakita ang mga pattern na inuulit nila, baka matulungan mo silang magkaroon hanggang kamalayan. Saya surili sa ganitong peron, maring masimulan nilang harapin ang mga bagay na matagal na nilang iniiwasan. Ang Stoicism ay nagbabigay din sa self-reflection at personal growth at ang pag-unawa sa nakaraan. Isang tao ay dahan para maipakita sa kanila kung paano sila maharing magbago madalin. Haskahang ang isang tao base sa kung paano sila kumikilos ngayon. Pero ang nakaraan ang susi sa pagunlok dahilan sa likod mehea. Kilos na ilon. Kapag sinimulan mong makita ang kilos ang tao bilang tugon sa kanilang kasaysayan, mas madali mong maunawaan sila ng may empatya habang pinoprotekta ang paringhang sarili mo mula sa pakalunot sa engga sugat nilang hindi pa nila natatapos. Sa madaling salita, ang nakaraan ay laging kasalukuyan. Kung gusto mong tunay na makilala ang isang tao, kailangan mong makita ang buong larawan, hindi lang ang kabanatang kasalukuyan nilang ginagalawan. Bigla ang pagbago, ang tono, senyales, ang kasinungalingan o pag-atubili sa pinakamalinaw na palatandaan na ang isang tao ay nagsisinungaling o may itinatago ay ang biglong pagbabago sa tono, enggi, kanalang boses. Karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin, pero kadalasan ang boses naton hanggang nagalantid. Kung gano talaga ang naramdaman. Kapag ang isang tao ay nagsasalita ng may kumpiyansa, karaniwan ay panta yang tono, mayos ang bilis pagsasalita, o natural ang dalo salita. Puro kapag may kasinungalingan o pag-atubili, para bang ang subconscious nila ay nakpapadala babala umaasang mapapansin mo dati akong katrabaho na laging magaling magsalita, parang laging handa, laging may sagit at may kasamang charm. Pero isang araw, habang pinag-usapan namin ang deadline ng proyekto, may napansin akong kakaiba. Ang boses niyang karaniwang masigla o puno ang kumpiyansa. Biglang bumaba ang tono o naging mabagal. O pautal-utal ang pagsasalita. Egat kong naramdaman na may mali. O hindi nga ako nakamaliwala pa pala siyang nagagawang progresaya proyekto, paro tinatangka niyang pagtakpan ito. Ang pagbabagong ilon sa tono kanjang boses ang nagsawalat katotohanan. Hindi niya sinasabi ang buong totoo at alata ito sa paraan kanyang pagsasalita. Narito kung bakit ito nangyayari. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi komportable sa sinasabi niya, nagkakaroon sa lungatan sa pagitan. Isip o sinusubukan ang utak na
panatilihin ang kasinungalingan o itago ang pagkaalinlangan. Pero ang katawan lalo na ang boses ay kusang nakpapakitan ng tensyon. Marinmajing mas mataas ang pitch may puwang sa boses o may paginto na tila masyadong mahaba. Para bang hindi tugma ang tono nila sa mismong may salitang binebehe nila. Isipin mo ang huling pagkakataon na nauli mo ang isang tao sa kasinungalingan. Ano ang tunog boses nila? Bigla ba silang tumahimik o baka naman biglang bumilis ang salita? Maring naging sobrang cheerful ang tono nila parang pinipilit maging normal. Lahat ito ay senyales na may mali. Ang biglong pagbabago sa tono ay siyang subconscious na parahan pagpapakita discomfort, maaaring dahil nagsisinungaling sila, may tinatago o hindi sila sigurado sa sinasabi nila, hindi lang tangkol sa ang pagbago sa tono ay senyales din hindi pagatubili o kakulangan sa iya paninindigan. May kabigan ako nun na palaging excited sa MHA plano namin. Pero tuwing may bagay akong iminumungkay na hindi niya talaga gusto, bigla ang pagbabago tono niya mula masigla. Biglang nagaging monoton, parang may biglang nawala saya enerhiya. Palagi kong ginagamit yan bilang palatandaan na hindi siya ganap na sa ngayon. Kahit na sinasabi niya ang kabalitaran, nangyayari ito sa relasyon negosasye o tikait sa simpleng usapan. Malamang naranasan mo na ring ito kapag ang isang tao ay biglang naging defensive o parang umiwas sa usapang kahit hindi magbago ang salita nila. Pansinin ang paraan pagkakabikas, dun mo makikita ang tunay na damdamin at ito ang mas malalim na aral mula sa stoicism. Madala ang tao ay hindi lang nagsisinungaling sa iba, kundi pati sa sarili nila. Kapag nagbabago ang tono boses nila, hindi palaging dahil gusto ka nilang hindi sila comfortable sa kasinungalingang pinipilit nilang paniwalaan para sa sarili nila. Ang discomfort na John ay lumalabas sa boses o hindi nila ito napapansin. Itinuturo sa atin stoicism na obserban ang mga bagay ng walang pagusga at ito ay isang malino na alimbawa kung paanong ang kapangyarihan pagmamasid ay nagbibigay mas malalim na paguna sa pamamagitan pagbibigay pansin sa maliliit na pagbabago sa tono boses. Makikita mo ang pakikibaka isang tao sa loob nilang mahalaga ring tandaan na hinagawa ring natan ito sa sarili natan. Ilang beses ka na bang nagsabi siyang bagay na hindi mo talaga pinaniniwalahan o tinapansin mang humina o kumirot ang boses mo? Nagiging salaman pagdududa ang tono mo. Kaya't inulit stoicism ang kalagang pagkakaisa inisip. Sinasabi kapag hindi sila makatugma, lalabas ito madalas sa paraang hindi natin kasyang kontrolin ang kasya
sa susunod na makipag. May napansin kong biglang pagbabago sa tono, siyang tao maring pagbagsak. Enerhiya, awkward na paginto, o pagbabago sa pitch, huwag mo. Itanunjin mo ang sarili mo anong ang itinatago nila, ano ang ikinakailang damdamin. Maaring hindi ito buong kasinungalingan, pero malamang hindi ring ito hang buong katotohanan. Ang boses nila ang kanilang tel. O tete, kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ito. Saya bawat pakakatap. Ang pinakatapat na sandali ay kapag akala nila walang nakatingking kung gusto mo talagang makilala ang isang tao sa pinakaubod. Enge pagatay, obserbahan mo sila kapag akala nila walang nakatingin sa mekha sandaling ito nila ibinababa ang maskarang suot nila saya. Harap nengrem, lipunan ang personalidad na pinino nila para magustuhan. Makisama o umangatad dito, lumilitaw ang kanilang tunay na pagkatao. Medyo kontrobersyal itong katotohanan. Dahil karamihan sa atin ay gustong manigo lang pareho tayo sa pribado at publiko. Pero ang totoo, marami ang ibang-iba ang asal kapag wala nang nakakita. Naalala ko nung may naging manager, ako na laging perpekto ang asal kapag nandun ang mag-boss. Palakaibigan siya, mahinahon magsalita at laging professional ang dating. Pero kapag nakahalis na ang nakakataas para siyang ibang tao, bigla siyang naninigo, nanlalait, at wala talagang respeto sa mekhatao. Nakakagulat o tetedun ko natutunan ang isang mahalagang lakson ang pagkate ke isang tao kapag akala nila walang nakatingin niyan ang mas totoo nilang anyo. Kapag alam isang tao na sila'y nasa mata sobrang aware sila saya kung paano sila tinitingnan. Umarte sila sa parang inaakala nilang magugustuhan iba o makakaiwas sa gulo. Pero kapag akala nilang wala nang nakakakita, nawawala ang filter. Nakikita mo ito sa maliliit na bagay kung paano sila kumilos kapag akala nila walang makakapansin, kung paano nila tratuin ang mga tahong wala namang silbi sa kanila, o kung paano sila umasal kapag pakiramdam nila wala silang pananagutan. Sa tila walang saysay na sandaling ito, lumilito ang tunay nilang gipagtao lumalabas. Ito sa larate, aspeto, buhay, relasyon, negosyo, o te pangaraw-araw na interaksyon. Halimbawa, sa romantikong relasyon, sa simula, pehong best version. Sarili ang ipinapakita. Magkapareha. Sinusubukang magpa-impress. Pero kung gusto mong tunay na makilala ang isang tao, obserban mo sila sa mga tahimik na sandali yung hindi sila nagsusumikap magpakitang gilas. Paano nila tratahin ang waitress kapag lumalabas kayo? Ano ang ugali nila kapag pagod o na-stress? O kapag akala nila hindi mo sila pinapansin? Patuloy ba silang mabait, mapugusensya, at magaling, o lumalabas ang mas dikanais na nilang ugali? Naranasan ko rin ito sa social gatherings. May MAJ kaibigan tayong palatawabida, NG grupo, at laging may pasyo kapag may audience. Pero kapag wala nang nakatingin, bigla na lang silang nagiging malamig, makasarili, o walang pakialam. Hindi sa malalaking
Eksena lumilato ang tunay na pagkatao. Nasa malilit at lehim na sandali ito dito. Pumaposak ang Stoicism bilang isang Stoic. Sinasanay tayong obserbahan ang buhay ng walang panghuhusga. Madalas, inilalantad NGMG at tao ang kanilang tunay na sarili kapag akala nila of stays na sila o tatun mo sila talagang maunawawaan. Itinuturo NG Stoicism na enga kabutihong loob ay hindi nasusukat sa kilos natin kapag may nakakakita, kundi saya ugali natin kapag wala ni isa ang taong nananatiling mabait, mapakumbaba o tete makatarungan kahit walang pumapalakpak. Eyon ang taong namumuhay, eyon sa stoic na prinsipyong pero ang toto. Hindi lahat ganito. Maraming tao ang nati ang sarili magkaibang pagkatao. Saya publiko. At essay, maran akong nakatrabaho nun na sobrang suportado o tete magiliw kapag nasa group meetings. Kami laging may encouraging words at palaging game, pero kapag kami lang, dalawa bigla siyang nagiging malamig, makli sumago, o tete walang gana tumulong kong wala siyang makukuhang benepisyo. Dun kayo napiktanto ang ipinapakita niya sa harap. NG, iba ay siyang ade lamang. Ang pinokatapit na sandali ay hindi yang nasa liwanag sila tablado, kundi yang nasa nino. Mabait man o malupit ang gasal nila sa meha, sandaling hilan, iyang ang nagsasabi, NG toto. Dito mo tunay na maunawawaan kung sino sila dahil kung kadyalang maging mabuti. NG isang tao kapag may nananood hindi iyon tunay na kabutihang performance. Lang ilon OTT to ang pinakamalalim na aral mula sa Stoicism ang tunay na karakter ay ang iko kapag wala nang nakakakita. Ang Stoic ay nananataling tapat sa kanyang prinsipyo, hindi dahil sa parangal, kundi dahil iyon ang tama. Kahit puno ang silid o tahimik ang paligid, pareho ang kilos, ni siya dahil ang gabi, ni siya ay galing sa loob, hindi sa panglabas na pakilala. Kapag natutunan mong pansinin ang galihim na sandali NG, makikita mo ang totoo nilang anyo o tete mapapaalalohanan ka rin na mamuhay ng tapat saya sarili mo kahit wala nang nakakakita. Kadya sa susunod na gusto mong tunay na makilala ang isang tao, huwag kang tuminggang lang sa magagandang kilos nila sa harap. NG, madla. Mas mahalaga kung paano sila kumilos kapag wala nang ilaw, wala nang audience, o tete wala nang maskara. Dun mo makikita ang tunay nilang pagkatao. Dun nakatira ang katotohanan. Ang emosyonal na reaksyon ay nagpapakita. NG tunay na alagahan kung gusto mong malaman kung ano talaga NG mahalaga sa isang tao. Tingnan mo kung paano sila tumugon. Saya emosyonal na paraan, saya ibate ibang sitwasyon. Ang emosyonal na reaksyon ay parang bintanong, walang takip, papunta sa kaluluwa. NG, isang tako'y pinapakita. Nito ang kanalang mehea prioridad. Paniniwala o tetikong ano talaga ang pinakaingatan nila. Medyo kontrobersyal hang hidilang ito dahil karamihan sa atin ay nais paniwalang kontrolado natin ang ating emisyon na kaya nating
itago kung ano talaga ang mahalaga saya atin. Pero ang totoo, kapag malakas ang naging reaksyon, isang taugilit man. Saya o kaba ito ay malinaw na palatandaan na may malalim na kahalagahan. Ang bagay na iyon para sa kanila may isa akong karanasang personal na magandang halimbawa nito. May katrabaho ako noon. Nakilala sa pagiging kalmado at mainaon. Parang walang bagay na nakaka-apekto sa kanya. Pero isang araw, sa isang karaniwang meeting, may nagsugist lang malit na pagbabago sa isa sa proyekto niya o bigla siyang sumabog sa galit at nagulat kami. Hindi naman malaking bagay ang suwestiyon o tetiyak na hindi ito dapat mag-trigger ang ganon katinding reaksyon. Pero dun ko naintindihan hindi yung pagbabago ang isu, kundi ang proyektong iyon ang itinuturing niyang baby. Marami na siyang oras o tipagad na inalay dun kaya para sa kanya personal ito ang emosyonal niyang reaksyon ang nagsiwalat kung gaano kahalaga iyon sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya direktang sinabi ang hindi laging sinasabi gataw kung ano ang tunay na mahalaga sa kanila. Pero ang emisyong nila, hindi nila yan may tatago. Ang boss na biglang nagagalit kapag kinuwestiyon mo ang desisyon niya hindi lang dyan tungkol sa autoridad niya, kundi dahil konektado ang pagatay niya sa palaging pagiging tama. Ang kaibigang sobrang defensive. Kahit maliit lang ang puna mo malamang, tinamaan MOU ang isang insecurities o malalim na pinahahalagahan niya. O yung kilik o tuwang-tuwa kapag pinuri siya saya trabaho, dahil malaga sa kanya ang pakilala kahit hindi niya aminin. Ito ang susi, ang pinakamalalakas na emosyonal na reaksyon isang tao, positibo man o negatibo, ay nagpapakita pinakamalam nilang prioridad. Maring kalmado o cool sila sa karamihan oras. Pero kapag may tinamahan sa isang bagay na mahalaga sa kanila kung may nosilen, nabigyang pansin o naapektuhan dun MOU makikita ang totoong damdamin. O hindi lang ito tungkol saya, galit o inis, mahalaga rin ang saya, tuwa o pakasabik. Kapag may taong biglang nabubuhayan, kapag pinag-usapan ang side hustle o hobby nila, ibig sabihin, malaki ang kaulugan nito sa kanila kahit mukhang extra lang ito sa buhay nilang sa mega relasyon, lalo ng mahalaga ang prinsipyong ito. Halim kung kadate mohang siyang tao at napapansin mong sobra siyang nalulungkot o nainis kapag hindi nachaloy ang lakwid nin, ibig sabihin mahalaga sa kanyang oras ninyong makasama. Kung napapansin mong sumasaya siya kapag pinag-usapan ang future plans ninyo, ang shared experiences, ang prioridad ni laging konektado ang emisyon sa lahat kay pagpainansin mong mabuti ang emosyonal na kilos isang tao parang may mapakanainggiyem ga pinahalagang nila kahit hindi nila isapang magandang halimbawa kapag naging defensive ang isang tao nang hindi inaasahan. Halimbawa sinabihan mo ulang sila ng maayos na medyo palagi silang puro bigla silang nag-react ng matindi, hindi lang ito tungkol sa pagiging ulimaharing mahalaga sa kanila,
ang pagiging makasyahan o ang imahe nila bilang responsible. Kaya sila lumalaban para protektahan ang pagkakakilanlan nilang maalaga sa kanila. Itinuturo ang Stoicism na pakmasdan ang asal ang tauneng walang panghuhusga o ting emosyon ay isa sa pinakamalino na tagapaywatig enerhe pagkatao. Kaya ang emosyon enerhe isang tao ibig sabihin may mahalaga sa kanilang nakataya. Magagamit mo ang kalamang ito para mas maunawahan ang mekatao sa paligid mo at para mas mayos mong mapanggasiwahang ang interaksyon mo sa kanila. Kapag alam mo kung ano ang nagmapakilos sa emosyon nila, mas may malasakit ka saya paglapit, saya mega sensitibong usapin o mas mabubuo mo ang mas matibay tunay na ugnayan. Pero narito ang mas malalim na aral. Enerhe, Stoicism ang surili mong ay nagpapakita ring enerhe, iyong mehe, prioridad. Kapag napansin mong matindi ang naging emosyonel mong reaksyon sa isang bagay, huminto kak sandali o titanungin ang sarili mo, ito ba'y dahil tunay na mahalaga ito sa akin o dahil nasalin lang ang ego? Kayo nagagalit ba ako dahil kinwesen ang integridad ko o dahil nataka kong masida ang imahe kayo? Itinuturo enerhe Stoicism na kapag naunahan mo ang emosyon mo, mas karoon ka engi kontrol dito. Malalaman mo kung kailan ang emosyon ay galing sa tunay na alaga o te kung kailang ito bunga lang enerhe pride o insekehi kakayahang basahin ang emehatao ay hindi magic. Nakukuha ito sa pagbabe bansin sa banalad na senyales. Ang kanilang emosyong kilos at reaksyon ay nagsasalita enerhe, toto o tungkol sa kanilang intensyon, pinapaalagaan at pagkatao. Pinabigyan tayo enerhe. Stoicism enerhe, kalamangan, ang kakayahang obserbahan ng walang bias. Kapag natutunan mang makitahang mas malalim na kaulugan sa likod, NG, makia, kilos, enerhe tao, mas malino mang naiintindihan ang bawat social interaction, pero hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon enerhe. Edge ito at tungkol sa mas malum na bago habang mas natututo kang obserbahang ang iba, mas natututo ka rin tungkol sa sarili mong kung ano ang nagpapagalit siyo, kung ano ang malaga siyo o tite, kung paano ka mamumuhay nang ayon saya surili mang prinsipyo. Hang tunay na kapangyarihan ay hindi para manipulain ang iba, kundi para maging mas matalino, mas mapanuri, at mas makatao. Iyan ang tunay na pagunlad.